Ito na kahapon mga ka-farmers yung na-harvest dito sa aking talungan. Ito yung resulta ng bagyong Opong mga ka-farmers. So bali sayang no, naka-recover na sana itong talong. Nasa loob ng 3 linggo na pagpaparecover nito sa isang iglap. Balik ulit tayo sa una. So sa loob ng isang araw at sa isang gabi mga ka-farmers no, ang lakas ng ulan at saka hangin. So ganito na kaagad yung nangyari. So marami sana itong kasunod na mga bulaklak, kaya lang nakandahulog dahil po sa lakas ng hangin. At wala tayong magagawa, so kaka-recover lang. Nasira na naman dahil po sa bagyo. So nakalabas na po yung bagyong Opong at may sumusunod na naman na papasok. So yung namang area na yun mga ka-farmers, dyan po yung bagong tanim namin na sili at saka kaunting talong. Dahil yung iba kong punla dyan ay maliliit pa. So nagsiliparan po kasi kahapon yung plastic niyan, kaya ngayon inaayos. Kasi yung lupa na nakalagay sa plastic ay inanod po ng tubig, kaya madaling tanggalin ng hangin yung kanyang plastic. So pero mabilis lang naman po yan ibalik. So ito naman po yung sili na hindi na talaga ito nawala yung kanyang lapnos mga ka-farmers no. Sayang, marami sana siyang bunga. Yun nga lang, hindi siya nahinugan dahil nga po nagkakaroon po kaagad ng lapnos. So may tanim akong bago dyan, so sana gumanda po yung kanyang paglaki. At ito sana may yung bagyong kasunod hindi muna siya lumakas o lumihis sana, dahil kawawa yung mga tanim natin ngayon. So sa tataniman ko ng ampalaya, so nakaland prep na po kasi kami mga ka-farmers no. Tataniman na lang, so natabunan na po ng plastic, pero tatiming muna sa ngayon dahil nga po itong ganitong sitwasyon ng panahon. Panay po yung bagyo. Ayan no. Medyo malalaki na rin po mga ka-farmers yung punla kong ampalaya, so pinunla po namin dahil kapag i-dinerice seeding baka masira po yung binhi. So sayang lang, napakamahal naman ng binhi ng ampalaya ngayon, kaya ipinunla po na namin para sigurado. So bago kasi dumating yung bagyo na yun mga farmers, nakapag-spray ako dito ng herbicide, and medyo naninilaw na rin po yung damo. Pero yung iba dito ay may nauna akong inisprayan, siguradong patay na po. So unti-unti na rin po sanang dumadami yung pitas namin, at unti-unti na rin sana na nakasurvive ito sa mga borer. So yun lang, dahil nga po sa ganitong panahon, kawawa talaga yung tanim natin mga ka-farmers. So ipapakita ko po sa inyo yung mga punla ko na kamatis, ampalaya at saka talong. So meron ulit tayong punla na sili labuyo mga ka-farmers, dahil yung sili labuyo ko doon nagkaroon din po ng lapnos, kaya nagpunla ulit ako ng bago. So iuli ko na lang po yung pagpunla ng sili panigang o yung laba F1, dahil nga po meron na rin akong bagong tanim doon na nasa 400 plus kapuno po yun. So ito mga farmers, mahigit pa naman itong 1 linggo pa lang. So bata pa itong aking punla na talong at saka kamatis, kaya pansin natin masyado pang maliliit. Ito naman yung ampalaya. So meron akong huling ipinunla na ampalaya. So ando naman po yun, natabunan para hindi siya ng ulan. So kung mapansin nyo yung ibang mga farmers no, kakatubo pa lang. So ito po kasi yung huling ipinunla, kaya medyo siya, masyadong maliliit. So ito naman yung nauna. So kamatis, talong at saka may itong sili labuyo.
Tapos may another akong punla doon na ampalaya. So hindi kasi pinagsabay na pagpunla mga ka-farmers yung ampalaya dahil hindi po sabay dumating yung order ko sa Shopee. Kaya yung iba hindi ko kaagad na ipunla. So ayos lang yan, mas okay na yan mga farmers para hindi po kaagad sabay-sabay na mamunga, no? Lalo na po sa ganitong panahon. So hindi tayo makapagbuwelo sa pagtanim ng panibago.